doble ingat hanggat di pa na i-release ang jewelries nila. Mahalaga yun sa asawa kaya hanggat maaari ayaw niyang gumawa ng ingay at negatibong balita. Marami siyang kalaban. Siguradong gagamitin nila ang nangyayari sa buhay niya para mapabagsak ang kumpanya niya. Sir, tawag ni Rino. Pasensya na sa istorbo pero nasa labas ho si Mr. Tan? Ha? Kala ko ba bumalik na siya sa probinsya? May kailangan ka raw hong malaman, sabi ni Rino. Lalabas na ako. Paalam ni Amara at tumayo. Hi! Bati ni Mr. Tan nang pumasok at napatingin kay Amara. Hello po, Mr. Tan. Magalang na bati ni Amara. Amara, right? Tanong ni Larry. Yes po. Mauna na ho ako. Paalam ni Amara at lumabas na. Mr. Tan, akala ko ho bumalik ka na sa Maynila. Sabi ni Clyde na mapansing ibang tingin sa asawa niya. Tungkol pala sa nanalong necklace, sabi ni Larry. Malapit na ho siyang matapos. Bakit ho? Alam mong malapit sa akin ang rose at butterfly dahil sa asawa ko? Yes po. May kailangan kang malaman? Sabi ni Mr. Tan sabay pakita kay Clyde ng dala niyang folder. Busy ka ata, sabi ni Elisa. Nahiyang wika ni Amara nang di makatingin ng diretso. Kamusta ang meeting kay sir nang lumabas ako? Marinig ka ng iba ha? Bulong niya. Alam na yan nila pero tahimik lang. Kailan pa ha? Ang alin? Pag ayaw mong umamin, okay lang. Bahala ka. Guys, punta ro tayong lahat sa conference room. Sabi ni Jan matapos ibaba ang telepono. Bakit daw? Tanong ni Jason. Di sinabi, emergency meeting daw. Sagot ni Jan. Sinong tumawag? Tanong ni Elisa. Si Jessie. Napaisip si Amara. Walang sinabi si Clyde kanina pero bakit may emergency? Si Mr. Tan lang naman ang pumasok doon. Now na ba? Sabi niya kailangan after 15 minutes nandun ang lahat. Tara, yaya ni Elisa. Iwan niyo na muna yung ginagawa ninyo. Paglabas nila, palabas na rin ng ibang mga team. Ano kayang meron? Nanonood si Mr. Tan? O baka naman may kinalaman sa necklace project? Sabi ni Olivia. Baka mapaga ang launching. Na makapasok sa conference room nandun din sina Clyde at Mr. Tan. Rino, pakisara ng pinto. Utos ni Clyde at hinarap ang mga empleyado. As you know, nakapili kami ng top 10 necklace at kasalukuyang ginagawa na ito. But Mr. Tan has a complaint. Napatingin sila kay Mr. Tan at hinintay magsalita. Matagal na ako nag-invest ng alahas kaya nagsimula rin ng mining business ko. Lahat kayo rito designer, baguhan man o veterano sa larangang to. Pero di ko maisip kung ba't may nangungopya ng gawa ng iba. Nagkatinginan sina Lily at Amara nang binuksan nila ang VDR at ipinakita ang gawang necklace sa Janeline. Kaninong gawa nga ulit ito? Tanong ni Mr. Tan. Lahat silang napatingin kay Janeline. Gawa mo ba talaga ito, Iha? Tanong ni Mr. Tan. Yes po. How come na walang pinagkaiba sa gawa ng isang nanalang pa-contest 7 years ago? Tanong ni Mr. Tan at pinakita ang lumang larawan na ginuhit niya ng necklace. Hindi ko po alam. Baka nagkataon lang. Imposible, sagot ni Mr. Tan. Kaya pala familiar sa akin ang necklace. Gawa ko ho yan. Ako hong gumuhit niyan kahit imposibleng may kagaya, sabi ni Janeline. Who can testify na gawa mo yan? Can you show us some proof? I value jewelries po, pero kung galing lang ito sa pagnanakaw, para mo rin akong binili ng peke. Nung una pinalagpas kita, Janeline, sabi ni Clyde. Sir, si Amarang nangopya sa akin. Pagtuturo ni Janeline. Liar! Binigyan kita ng second chance. Bakit hindi ka maniwala sa akin na ako ang gumawa niyan? Pinindot ni Jessie ang remote kaya't lumabas sa isang pang video ni na Janeline at Lily. Sure ka na ito ang gagawin ni Amara? Tanong ni Janeline sa video. Yes po. Rose with butterfly, not bad. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan this time. Sabi ni Janeline sa video. Lahat sila'y napatingin kay Janeline na hindi alam ang gagawin. Okay, pagbasag ni Veronica sa katahimikan. Pwede naman ninyong pag-usapan ng masinsinan, pero hindi yung diretsahin ninyo rito para ipahiya sa Janeline. Contest ito, hindi ba't dapat malaman ng lahat? Besides, gusto kong makuha ang opinion ninyo, sagot ni Mr. Tan. Kung kukuha pa ba kayo ng bago o tama ng siyam since disqualified ang isa? Let's take a vote, majority wins, sabi ni Veronica. Sinong gustong makapasok ka number 11? Lahat sila tumaas ang kamay. Okay, decided na. Problem solved. Kukunin ko ang pang 11 pero isasama ko pa rin tong necklace, sabi ni Mr. Tan.
Pero mapapahamak ang company kapag ipopush natin yan. It's plagiarism. It depends kung papayagan tayo ng may-ari. Sabi ni Mr. Tan at napatingin kay Amara. If may consent sa batang gumuhit nito, then why not? Lumitaw ang litrato ng batang nasa stage. May hawak na lumang larawan ng guhit nito. Ikaw to, right? Yes po. Then it's settled, sabi ni Clyde. Ipapasok pa rin natin ang necklace na yan. Sinulyapan niya ang asawang naiiyak ang mukha. She did this para makapasok ang isa pa niyang masterpiece at the same time, mahuli si Janeline sa pang-open nito. I underestimated you, Amara. Bulong niya sa isip na proud sa asawa. Lahat kayo, bumalik na sa trabaho. Utos ni Clyde kaya't nagsilabas na sila. Iha, thank you po, Mr. Tan. Magalang na pasalamat ni Amara. Di mo agad sinabing gawa mo yun. Hindi ko rin po kasi napagtuunan ng pansin. Magalang na sagot ni Amara. Akala ko nagkataon lang at matagal na yun. Hinanap kita noon after ng contest. Sa pagkakatanda ko ho, dinala si Mama sa ospital. Malungkot na sagot ni Amara. Congrats! Sabi ni Mr. Tan at tinapik sa balikat si Amara. Masyadong malawak at magulo ang mundong to. Kaya kung kailangan mo ng tulong, lalo na kapag may mambubuli sa'yo, huwag kang mahiyang magsabi. Salamat po. Magalang na pasalamat ni Amara at lumabas na. Tumilis si Lily nang pumasok siya. Congrats! Di mo sinabi matagal mo na palang guhit yun. Hitting 2 birds in 1 stone. Nakangising sabi ni Elisa. Ngayon lumabas ang tunay niyang pagkatao. Lahat kaya ng gawa niya totoo? Baka mamaya pinagkukopy lang niya sa kung saan ha? Buti nga sa kanya. Deserve, sabi ni Kendra. Bumalik na si Amara sa table niya nang may tumawag. Hello, tita? Pagsagot niya. What? Sige po, papunta na po ako. Hulaan ko, mag-early out ka? Sabi ni Elisa na papalapit pa lamang siya. Sana. Go na, di kita pipigilan. Sabi ni Elisa kaya't nagmamadaling umalis si Amara. Malapit ang lokasyon ni Christina at niyakap si Amara. Tita! Umahango sa tawag niya nang pumasok sa resto. Ano nangyari? Are you okay? Nag-away kami ng asawa ko tapos pinapalayas niya ako. Umiiyak na sabi ni Christina. Ha? Sinaktan ka ho ba niya? Tinulak niya ako kaya't muntik nang tumamang ulo ko sa bato. Ha? Magsumbong tayo sa pulis. Wag. Asawa ko pa rin siya. Ilang beses na kami nag-away pero ngayon lang niya ako sinaktan. Feeling ko may babae siya, sabi ni Christina. Okay, relax lang po. Natatakot ako. Hindi ko kaya makita siya dahil baka patayin niya ako. Short lang na 1,000 paninda namin tas nagalit agad siya. Ha? Bigyan kita ng 1,000, tita. Pero hindi ko talaga kayang umuwi. Takot ako, Amara. Sa hotel, ayoko. Paano kung mapasok niya ako? Driver siya pero mayaman ang boss niya. Paano kung pasukin niya ako? Lasing pa naman siya. Amara, please help me. I'm scared. Sige ho. Sa bahay ka na lang muna. Sabi ni Amara na siyang natatakot para dito. Madaming abusive na asawa kapag nakainom. Sure ka? Tanong ni Christine nang lumiwanag ang mukha. Kailangan niya ng confirmation kung ito na talaga ang asawa ng anak niya. Sige po, tara sa bahay. Pagpasok sa building, gusto nang himatayin ni Christina. Ito ang condo building ng anak niya. Lalo siyang nanghina nang tumigil sila sa pintuan. Kinuha ni Amara ang keycard para pagbuksan. Bakit ang dali mong magtiwalang babae ka? Gigil na sabi ni Christina sa isip. Tita, maupo ka po muna. Kunan lang kita ng tubig. Sabi ni Amara at tumungo sa kusina saka kumuha ng tubig. Gamitin mo ho palang tsinelas. Masama ho bang pakiramdam ninyo? Tanong niya na makitang napahilot sa sentido si Christina. Hindi ba magkagalit ang asawa mo kapag malamang nandito ako? Ay, wait po. Sabi niya nung tiningnan ng cellphone. Nakailang tawag na palang asawa niya. Hello, nasan ka? Nasa bahay na. Paakit na rin ako? Clyde, ano? Hindi pa siya tapos magsalita nung pinatay na ng asawang tawag. Napatakbo siya sa pintuan nang marinig ang pagbukas ng pinto. Clyde! Umuwi ka raw ng maaga, sabi ni Elisa. Sabi ni Clyde at humalik sa labi ng asawa, pero tinulak siya ni Amara. What? Don't tell me pati dito sa bahay, bawal pa rin akong humalik. Clyde! Di siya makapagsalita nung siilin siya ng halik ng asawa. Nagmamadaling hinuban ni Clyde ang t-shirt. Teka, I miss you. Wika ni Clyde at muling hinalikan ng asawa para di na makapagsalita.
Napatigil si Clyde nang may marinig na tumikhim. What the? Anong ginagawa mo rito? Bulalas niya nang makitang inang nakaupo sa sofa at umiinom ng tubig. Clyde, let me explain. Pwede bang dito munang makitulog ang tita ko? Tita mo? Bulalas ni Clyde. Hindi yata ako welcome sa asawa mo. Clyde, please, wala siyang matutuluyan. Sinaktan siya ng asawa niya. Paliwanag ni Amara at hinawakan sa kamay ang asawa. Sinaktan? Tita mo? Kamag-anak namin. Pagsasinungaling ni Amara kaya't napatitig si Clyde sa asawa, nagmamakaawa ang mga mata. Pinakalma niya ang sarili, obviously hindi to kilala ng asawa. Di niya rin po pwedeng biglain si Amara dahil baka magpanik ito. Alam kong bawal mong papasok pero kahit ngayong gabi lang, umuwi ka na. Pagtataboy ni Clyde sa ina. Hindi yata welcome ang kamag-anak mo rito. Sakali na lang muna ako matutulog. Pagdadama ni Christina at inispina ng anak na halatang piko na. Clyde, please, ngayon lang. Magluto ka na. Pagod na sabi ni Clyde. Dito na siya matulog? Masayang sabi ni Amara kaya ginulo ni Clyde ang buhok ng asawa at tinampot ng t-shirt. Saka pumasok sa kwarto para maligo. Nang matapos maligo, tinawagan niyang ama. Dad, saan si mommy? Kay tita mo, Kat. Sagot ng ama. Bakit? Never mind, tawagan ko na lang. Bye. Sagot niya at lumabas para makumpirma ko ang ina nga ang nasa bahay nila. Dinner tayo. Yaya ni Amara kaya't naupo si Clyde sa table. Tita, kain ka lang ha, huwag kang mahihiya. Salamat, pasensya na sa istorbo. Hindi ka ho ba hinahanap ng asawa mo? Tanong ni Clyde. Nag-away nga sila. Sinaktan siya kaya bukas na lang sila mag-usap. Paano magawang sakta ng ama niya ang mommy niya? Kahit lamok nga, hindi makadapo dito. Di rin ako makauwi dahil pati anak ko, tinataboy ako. Sagot ni Christina kahit sinama ni Clyde ang tingin ng ina. Grabe naman ang anak mo. Ganon silang mag-ama kapag malasing, lalo ng anak kong lasinggero. Di na sumabat si Clyde. Namumroblema siya paano matataboy ang ina. Matapos kumain, si Amara na naglipat kaya nanood ng mag-ina ng TV sa sala. Paano ka nakapasok dito? May susi ang asawa mo, sagot ni Christina. Hindi mo ba yun pinagsabihan na huwag magpapasok na ibang tao? Hindi ko na kasalanan kung nagtiwala siya sa'yo. Thanks to my acting skills, proud na sabi ng ina. Don't hurt her, Mom. Mahina pero alam ni Christina may pagbabanta sa boses ng anak. I told you, si Yvonne ang tatanggapin ko. I'm not asking your permission, buhay ko to. Tawagan ko si Dad na sunduin ka. Okay lang. Nang malaman ng asawa mo na nanay mo ko. Napatingin sila kay Amara. Iha, pwede bang matulog na tayo? Sige po, pagpayag ni Amara. Dito na lang ho kami ni Clyde sa sala, ikaw na lang po sa kwarto. Nakakaya naman sa inyo ako na lang dito sa sala. No tita, sa loob ka. Pero tabi tayo, sagot ni Christina at napatingin kay Clyde. Kung okay lang sa asawa mo. Padabog na kinuha ni Clyde ang kumot at unan sa loob tsaka nahiga sa sala, kaya't sinamahan ni Amara si Christina sa kwarto. Bumangon siya at pumasok sa loob ng kwarto at maingat na binuhat ng asawa. Ginagawa mo? Tanong ni Christina nang magising. Kukunin ang asawa ko, sabi niya. Natutulog na siya, wag mo na istorbohin. Asawa ko to, Mom. Matulog ka na at wag kang lalabas. Sabi niya at nilabas ang asawa para itabi sa sala. Niyakap niya si Amara. Mas safe na magkatabi sila dahil baka magising siya, hindi na to humihinga. Kanina lang na to pinuri pero ngayon binabawi niya na dahil nauto ng ina. Alam kong galit ka pa sa akin, sabi ni Amara habang nakaupo sila sa sala. Nagpaalam si Christina sa kanila dahil tumawag daw ang asawa at humingi ng pasensya. Alam mo naman pala Alam mo kung gaano kadelikadong ginawa mo, Amara. Mahigpit na pinagbilin kong wala kang papapasukin kahit sino dito. Kamag-anak ko naman siya Nahilamo si Clyde sa mukha sa gigil sa asawa. Kamag-anak nga naman dahil mother-in-law niya to. Pinakaayaw ko sa lahat sinungaling Amara. San mo siya nakilala? Clyde, be honest kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Galit ka na nga Nakilala ko siya sa store nung iwan mo ko. May gusto siyang damit kasa namahalan kaya't binigyan ko siya ng discount card. Tapos ayun, madalas na kami nagkikita. Nagkukwento ka sa kanya. Minsan. Like what? Nangyayari sa office. Bago ka pumunta rito, inamin mo rin na asawa mo ko? Kahapon lang. Tell me honestly, Amara. Inamin mo ba paano ka napunta sa akin?
Kinakabahang tanong ni Clyde. Hindi. Liar. Ano, yung pabayad mo lang kay Papa na 1,000,000, pero yung una natin pagkikita, hindi. What if masamang tao pala si Christina at gustong makapasok sa bahay nila para magnakaw o makuha ang password ng bahay nila at pasukin kapag wala sila? Sorry, hindi na mauulit. Paano ka naging careless, Amara? Ganong bagay hindi dapat na pinagsasabi. Nandilim ang paningin niya. Iniwasan lang niyang makahanap ng patalim dahil baka mapatay niya ang asawa. Hindi ko rin alam. Sorry na, promise. Wala na akong pagsasabihan pa. Siya lang talaga. Mukhang mabait naman siya eh. Lihim nagdarasal siya na sana di ganon kasamang tao si Christina. Inaaway ka ba niya? No. Ang bait niya nga sa akin kaya't nagtiwala rin ako. Di lahat ng mabait sa'yo kakampi mo, Amara. Tumayo si Amara at mahigpit na niyakap ang asawa. I'm sorry. Hindi ko na ulitin. Promise. Napilitan si Clyde yakapin ng asawa kahit galit siya. Okay lang na magkwento si Amara sa mommy niya pero hindi okay ang pagbili niya rito. Ngayong alam na ng kanyang ina, alam niyang mas lalo pang nagalit ito sa kanya at ang inaalala niya ay ang asawa. Paano kung pahirapan to ng ina lalo na't kakampi ito ni Yvonne? It's okay, sabi ni Clyde. Bis ka na, baka malate ka pa. Okay, sagot ni Amara saka nagbihis na at naunang pumasok kay Clyde. Kakalabas niya ng elevator na makita sila ni Janeline. Bilis itong bumaba ng opisina nila. Hindi niyo to magagawa sa akin, sabi niya sa dalawang faculty na naglalagay ng gamit niya sa labas ng opisina nito. Ang laki ng naitulong ko sa kumpanyang ito, kaya hindi ako po pwedeng mawala. Ganyan talaga kapag madumi kang lumaban. Sabat ni Olivia, wala akong kinopya. Tanggi pa rin ni Janeline at napatingin sa kay Amara. Yung gigil na wika niya at tinuro si Amara. Kasalanan mo to. Bakit pati ako? Tanong ni Bia. Dahil ikaw ang nanghack ng Facebook ni Rina para i-post na may asawa na si Sir Clyde. Sagot ni Jessie na nabwisit din kay Bia. Pumasok na si Amara sa opisina. Ayaw niya nang marinig o makita si Janeline dahil matagal na rin siyang nanggigigil. Lumabas din ang totoo. At ikaw ang talino mo, ha? At least 2 ginawa mo, ang mapasama sa international launching. Di ko naman akalain ko kopyahin talaga niya, sabi ni Amara. Ayaw rin niyang magkaganon sa Janeline pero ang pangit pa rin ang ginawa niyang pangopya. Ganun na ba talaga ito kagalit sa kanya para ipagpalit ang credibility para mapaalis siya? It's okay, at least wala na siya sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Elisa. So, party-party na? Sa Friday, sabi ni Kendra. Nakakamiss uminom. Go kayo? Go, sagot ni Jason. Basta libre ni Amara kasi 2 yung sa kanya. Ikaw rin kasi nakapasok ka, sabi ni Marilu. Hindi pa ako sure eh, sagot ni Amara dahil baka magalit pa si Clyde. Pero ako na magbabayad ng order ninyo. Kung hindi ako sasama, si Sir Clyde na lang i-invite namin? Nakangiting sabi ni Lily. Oo nga, pagsang-ayon ni Jason. Huwag na yung boyfriend mo, si Sir na lang. Tumahimik pa si Amara. Obviously, alam na nito at sigurado na silang topic ng teammates kapag tumalikod siya. Alam mo bang nagkukulong si Yvonne dahil sa depression? Tanong ni Christina nang pumasok sa loob ng opisina ng anak. Hindi ko po kayo magpakasal sa kanya dahil alam kong may asawa na ako, Mom. Get ni Clyde. At please wag ka nang magpapakita pa kay Amara. Madali lang naman ang magpa-annul. Ako na mag-aasikaso ng lahat. Yung gagawin ninyo lang ay pipirma. Nagpaka-unreasonable mo, Mom. What? I will give her 5 million. For sure, kasya na yon para bumili siya ng sariling bahay at magpatayo ng patahian. Sino bang hindi papayag? After all, nabili mo lang naman siya ng 1,000,000. Naikayom ni Clyde ang kamao. Now she's using it laban sa kanya. This is my life, Mom. Get ni Clyde. At please, wag ka nang magpapakita pa kay Amara. Madali lang naman na magpa-annul. Hayaan mo akong maging masaya. Gusto ko lang naman i-save siya. Walang lalabas sa media na asawa mo siya. Magiging desisyon niya ang paglabas dito at magpapatay ng sariling negosyo. For sure, kaya niya dahil may pangalan na siyang nagawa. Tulungan ko pa siya sa iba niyang clients. Suggestion ni Christina. Get a life, Mom. What's the matter? I won't take an annulment. Mom, hindi ko iwalay ng asawa ko kahit ano pa ang gagawin ninyo. Kahit tanggalan niyo ko ng manaw isumpa na anak, hindi ko siya hihiwalayan. Clyde, napaka-selfish mo.
I am? Taas noong sabi ni Clyde. Kung ayaw mo, si Amara ang kakausapin ko. Malakas na nahampas ni Clyde ang mesa. Alam niyang madaling mabali ang utak ni Amara. Boss, si Madam nasa labas? Huwag mo siyang papasukin. Papasukin mo siya. Sagot ni Christina kaya't nalilito si Rino kung saan ang susundin niya. Sir, sabi ni Amara na nakapasok na. Sorry, paumanhin ni Amara. Stop! Pagpigil ni Christina kaya nalilito si Rino kung sino susundin niya. Sir, sabi ni Amara na nakapasok na. Sorry, stop! May kailangan ho ba kayo? I heard asawa ka ng anak ko, sabi ni Christina. Mom, sabay ni Clyde. Go out, Amara. Bibigyan kita ng 5 milyon. Lumayas ka sa kumpanyang to at sa buhay ng anak ko. Amara, don't listen to her. Why? Pera lang naman kailangan mo, di ba? Tanong ni Christina at umalingangaw ang nangyari sa nakaraan. Napayo ko si Amara. Ganito talaga ang mayayaman. Akala nila mabibili nilang lahat. I'm sorry ho, paumanhin ni Amara. Pero nauna na ho akong bilhin ng anak ninyo. Kaya kung gusto mo akong bilhin sa kanya ho kayo makipag-negotiate. Heard it, Mom? Hanggat buhay ako, I will never sold my wife. Why? Hindi ba't perang rason kung bakit nandito ka ngayon? Tanong ni Christina. Perang rason kung ba't ako binili ni Clyde, pero pangarap kong rason kung ba't nandito ako sa kumpanyang to. At wala akong perang makakadlang para maputol ang pangarap ko. Mahina pero buo ang boses na sagot ni Amara. Kung ganyan sana katapang nakilala ko sa'yo. Malungkot na wika ni Christina at lumakas, kaya't pinakawalan ni Amara ang namumuong mga luha. Hey, tahan na. Ako nang bahala ha, hindi kita iiwan. Okay lang, sagot ni Amara at lumayo sa asawa. Ikaw lang susundin ko? It's settled then, sabi ni Clyde at pinahida ng mga luha ng asawa. Balik na ako sa trabaho, paalam ni Amara. Pakirimihan na lang pala yan, papako ako na lang mamaya kay Lily. Okay, pagpayag ni Clyde. Bad trip si Amara. Sino ba ang mood na gaganda kung gano'n ang narinig mula sa asawa niya? Hindi naman niya kasalanan kung bakit siya pinakasalan. Pagkalabas niya ng elevator, agad nang sinalubong niya si Jeneline at sinampal. Walang hiya ka? Ikaw ang nangopya. Bulyaw niya at napatigil ang iba sa paglalakad na makita ang malakas sa sampal niya. Ni Amara kay Jeneline. Huwag ngayon, Jeneline. Papatulan talaga kita. Gigil na sabi niya. Sampalan lang ba? Thanks sa trainer ang stepmother at stepsister kaya manhid na siya ngayon. Ang kapal na mukha mo. Sasampalan niya sana ulit si Amara pero may pumigil sa kamay niya. Don't you dare? Pagbabanta ni Clyde sabay tulak kay Jeneline. Mabuti na lamang at nasalo ito ni Bia. Hindi ba pinaalis ko na kayo? Clyde, hanggang ngayon ba kakampihan mo ang babaeng yan? Sabat ni Veronica nang lapitan sila.